Nararamdaman ko na siya. Nararamdaman ko ang isang ligaw na gabunan. Nakakatuwa naman. Sa tagal ng panahon na hinahanap kita, ikaw na mismo ang lalapit sa akin. Siguro naman ay sabik na sabik ka na rin na makita ako. Huwag kang mag-alala. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang iniwan mo sa aking marka. Lumapit ka sa akin, mahal kong kadugo, dahil sabik na akong makita ka. Nandito lang ang iyong tito. Maghihintay ako sa iyo, Roberto, aking pamangkin. Mahal na Supremo, pinatatawag mo raw po ako. Goryo. Oo, pinapatawag kita. Nais kong marinig sa'yo kung ano na ang balita sa Baryo Magubat na iyong nasasakupan. Mahal na Supremo, sa ngayon po ay walang problema. Walang ibang nanghihimasok na ibang lahi sa aking nasasakupan. Maliban lang sa... Bakit hindi mo ituloy ang iyong sasabihin, Goryo? Mahal na Supremo, meron po kasing balibalita na meron pong tagabantay ang baryong yun. Meron daw pong malakas na tigbalang na prumoprotekta sa Baryo Magubat. Isang tigbalang? Baka nakakalimutan mo, Goryo. Isa kang gabunan. Walang sino man ang mas lalakas pa sa ating lahi. Isang tikbalang lang ang kalaban mo, Goryo. At alam ko ang kahinaan ng nilalang na yon. Kaya humayo ka at magsama ka ng mga aswang na tiktik. Gapasin mo ang Baryo Magubat. Nagsimula na ako sa aking paglalakbay, pabalik sa aking baryo. Sa baryo kung saan ay namumuhay ang mga aswang na kagaya ko. Pero mukhang aabutin pa ako ng ilang linggo bago ko siya marating. Dahil unang-una, wala naman akong pera para makasakay ng sasakyan. Isa pa, hadlang din ang sobrang tindi ng init ngayon. Kahit hindi aswang ay siguradong manghihina sa nakakapasong init ng araw. Tapos, dahil sa sanay akong kumain ng pangkaraniwang pagkain ng tao, kaya nakakaramdam ako ng gutom ngayon. Ay, nakakaawa naman ang kalagayan ko ngayon. Di bale, sabi naman ng napagtanungan ko ay may malapit daw na baryo dito. Magbabaka sakali na lang ako na makahingi ng konting pagkain at inumin. Okay ka lang ba, bata? Naku, maraming salamat po, kuya. Kuya, sa harapan mo. Kuya, ang
yung braso mo po. Huwag ka mag-alala, bata. Okay lang ako. Ha? Anong nangyari? Ayos ka lang ba, bata? Ayos lang naman po ako, kuya. Ikaw po, kuya. Ayos ka lang din po ba? Naku, nasaktan ka po ba? Ay, nako. Ayos lang din naman ako. Hindi naman ganun kalala yung kagat ng aso eh. Ganun po ba, kuya? Maraming salamat po, ha. Kung di po kayo dumating, baka napahamak na po ako. Mabuti na nga lang talaga. Pero teka, bakit ka nga ba nandito? Dapat hindi ka gumagala ng nag-iisa. Maraming mapanganib na hayop dito sa kakahuyan. Ay, kasi kuya, namumulot po kasi ako ng mga mangga na nalaglag sa puno. Ibibigay ko po kasi ito sa lolo ko para meron kaming makain na prutas. Nga pala kuya, heto oh. Kunin mo na itong isang mangga. Bigay ko na po yan sa'yo bilang pasasalamat na rin po kuya. Ano nga po palang pangalan niyo po? Ang pangalan ko ay Roberto. At maraming salamat dito sa mangga ha. Walang anuman po kuya. Ako naman po si Luisa. Ikinagagalak kitang makilala, Luisa. Nakakatawa ka naman po kuya. Kasi ang bait niyo po. O sige po kuya, uwi na po muna ako. Baka hinahanap na po ako ng lolo ko eh. Oo, sige Luisa. Mag-iingat ka ha. Opo kuya. Ay, nga pala. Bigay ko na rin po ito sa'yo para mas masarap ang pagkain niyo po ng mangga. Eto po kuya oh. Asin po para sa mangga. Ay, nako. Maraming salamat na lang, Luisa. Pero kasi hindi ako naglalagay ng asin pag kumakain ako ng mangga eh. Ay ganun po ba? O sige po. Kung sa bagay, ako man eh, mas gusto ko ang mangga na sinasawsaw sa asukal eh. O sige po kuya, babay na po. Maraming salamat po kuya ha. Mag-iingat din po kayo. Sige, paalam Luisa. Hay. Oh, kamusta ang paligid pre? Maayos naman ba? Ay, grabe ang init ngayon. Nakakapanlambot ang sikat ng araw. May hangin nga pero mainit pa rin sa pakiramdam. Oh, ano nangyari sa'yo? Anong tinitingnan mo dyan? Pare, tingnan mo to. Naramdaman ko na lang kasi na biglang uminit ang lana. Nung tingnan ko kumukulo ito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Merong malapit na aswang dito. Maghanda ka. Mukhang papunta siya sa baryo natin. Meron natang namamato sa lugar na to. Muntik na akong tamaan eh. Umalis ka rito, aswang. Hindi ka namin nahayaang makapasok sa baryo. Ha? Sinong aswang bang sinasabi nyo? Huwag ka nang magmangmangan. Hindi mo may tatago ang pagkaaswang mo sa lanang ito. Pero teka, sige, umaamin ako. Oo, aswang ako. Pero wala naman akong balak na masama sa inyo at sa mga naninirahan sa baryo. Sinungaling! Tanggapin mo to! Huh?
Aray, ang sakit naman nun. Grabe, napakabilis naman ng aswang na ito. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Isang aswang lang ang kalaban niyo eh. Hindi niyo pa kayang talunin. Huwag na kayong mag-alala dahil nandito na ang inyong tagapagtanggol. Ako, si Tikboy. Humanda ka na aswang dahil hindi mo siya kayang talunin. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako. Mukhang mali yata ako nang napuntahang lugar ah. Hoy aswang, ihanda mo na ang sarili mo dahil tiyak na sasakit ang buong mong katawan sa gagawin ko sa'yo. Ha? Heto na. Ano, masakit ba? Huwag kang mag-alala. Sa susunod kong atake ay siguradong mapupuruhan na kita. Huwag po, Kuya Tikboy! Ha? Luisa? Kuya, huwag niyo po siyang sasaktan. Hindi po siya masama. Mabait po siya. Lumayo ka sa kanya, Luisa. Isa siyang aswang. Alam ko po, Kuya. Dahil naramdaman ko rin po yung lana na nasa akin. Pero kahit na po aswang siya, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako kanina sa mabangis na aso. Kundi dahil kay Kuya baka napahamak na po ako. Nasaktan nga po siya kanina kasi nakagat siya ng aso eh. Kaya pakiusap po, huwag niyo po siyang sasaktan. Pero Luisa, huwag kang mag-alala, Tikboy. Magtiwala ka kay Luisa. Ha? Ako, Temyong? Ako nang bahala dito, Tikboy. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa amin. Wala naman pong anuman, Apo Temyong. Luisa? Sino siya? Siya po si Apo Temyong, ang aking lolo. At siya po ang namumuno sa aming baryo. Naikwento ko na po kayo sa kanya at nabanggit ko po na nakagat po kayo ng aso. Isa rin po kasi siyang manggagamot at gusto ko raw po niyang makita para gamutin. Ganun po ba? Maraming salamat po, Apo Temyong, pero maayos naman po ako. Makikiraan lang po sana ako sa inyong baryo at... ayan na! Nagugutom na siya! Humanda kayo! Sandali lang! Maghunos dili kayo! Hayaan niyo muna akong kausapin siya. Sige po. Patawad po, Apo Temyong. Roberto, tama ba? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa aking apo. Walang anuman po yun, Apo. O siya, sige. Halika at sumama ka sa aking bahay nang makakain ka at matingnan ko na rin yung braso mo. At para naman mapanatag ang kalooban ng aking magigiting na Guardia de Barrio, babantayan ka nila hanggang sa makaalis ka dito sa amin. Okay lang ba talagang tatlong yun? Kuya Roberto, tara na po. Walang bakas o anumang sugat sa braso mo, iho. Sadyang napakabilis lang ng paggaling ng mga sugat mo. Opo, Apo Temyong. Isa kasi yan sa katangian ko bilang aswang. Wow, ang galing naman po, Kuya Roberto. Huwag kang mamangha sa kanya, Luisa. Kahit na may ganyang kakayahan yan, kumakain pa rin yan ng tao.
Kaya huwag kang masyadong lumapit dyan. Baka bigla ka nalang sakmalin yan. Grabe ka naman, Kuya Tikboy. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin ah. Sa ngayon wala. Malay ba natin kung anong iniisip ng nilalang na yan? Mabuti nang nag-iingat. Tikboy, nauunawaan ko ang pagdududa mo sa kanya. Tumatanaw lang tayo ng utang na loob sa pagkakaligtas niya sa apo ko. Roberto, pagpasensyahan mo na si Tikboy ha. Nag-aalala lang naman siya sa amin ni Luisa. Ayos lang po, Apo Temyong. Naintindihan ko naman po. Tikboy, wala akong balak na masama sa inyo at sa mga tao dito sa baryo. Sinungaling! Paano mo naman ako mapapaniwala sa iyo? At paano mo mapapatunayan sa akin na wala kang binabalak na masama? Ang aking ina ay isang tao. Oo, inaamin ko. Minsang naisip ko na rin na kumain ng tao. Pero napagtanto ko na kung gagawa ko ng masama sa isang tao, ay para ko na rin ginawa ng masama ang aking ina. Pasensya ka na iho pero nais kong malaman. Ano ang dahilan ng iyong paglalakbay? Nais kong makabalik sa aking lugar kung saan namumuhay ang mga aswang na kagaya ko, sa baryo Pulang Buwan. Lolo, may alam po ba kayo sa baryo Pulang Buwan? Oo, apo. Narinig ko na ang baryong yun. Ayon sa aking mga naging kaibigan na albularyo at antingero, ang baryo Pulang Buwan ay ang lugar kung saan naninirahan ang malalakas na uri ng aswang, ang aswang na gabunan. Sinasabi din na ang supremo na namumuno sa mga gabunan ay may malawak na nasasakupan at kontrolado niya ang lahat ng uri ng aswang. Tama ba ako, Roberto? Tama po kayo, Apo Temyong. At ang aking misyon ay ang paslangin ang supremo ng baryong yun. Sinasabi ko na nga ba, balak mo siguro na ikaw ang mamuno sa lugar na yun, no? Gahaman ka rin sa kapangyarihan. Hindi. Papaslangin ko ang supremo ng mga gabunan para maipagiganti ang aking mga magulang at para na rin matigil ang pagsalakay ng mga aswang sa mga inosenteng tao. Makakaya mo ba yun, iho? Nag-iisa ka lang. Napakarami ng makakalaban mo. Ito po ang aking isinumpang misyon. Gagawin ko po ito kahit ikamatay ko. Naniniwala ako sa iyo, iho. Nakikita ko sa mga mata mo na totoo lahat ng sinasabi mo. Sana'y mapagtagumpayan mo ang iyong misyon. At pasensya ka na kasi wala akong may tutulong sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Apo Temyong. Ang nais ko lang po ay maging handa rin po kayo. Anumang oras din po ay baka may sumalakay na aswang dito sa baryo nyo. Batid ko na isinasagawa ulit ng aking lahi ang kapasan. Tungkol sa bagay na yan, huwag mo na rin kaming alalahanin, iho, dahil naniniwala kami kay Sakdong Tikbalan. Sakdong Tikbalan? Sino naman po siya, Apo Temyong? Oo, iho. Si Sakdong Tikbalan ay isang maalamat at makapangyarihang nilalang. Sinasabi na siya ang aming tagapagbantay at nagpuprotekta sa lugar na ito simula pa nung una. Kaya naman panatag kami na walang makakapasok na masamang nilalang sa aming lugar dahil alam namin na hindi kami pababayaan ni Sakdong Tikbalan. Kaya kung ako sa iyo, aalis na ako sa lugar na to dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin ako nagtitiwala sa iyo. Ay, talaga naman itong si Tikboy, oh. Pagpasensyahan mo na ulit siya, iho, ha. Sadyang mainit lang ang ulo niya sa mga kagaya mo. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman niyang si Tikboy. Pasasaan din at magiging mabuti rin siya sa iyo. O siya, halika na at kumain na tayo. Mukhang luto na ang sinaing. Halika na, iho, at mukhang gutom ka na. Luisa, apo, tawagin mo na rin yung dalawa, pati na rin si Tikboy.
Opo, Lolo. Halika na iyo. Kumakain ka ba ng pritong bawang? Pritong isda pala. Pinunong Goryo. Anong balita sa baryo Magubat, Tiktik? Pinunong Goryo. Namatyagan ko kanina ang mga taga-baryo. Wala naman akong nakitang kakaiba. Maliban na lang sa isang aswang na sa palagay ko'y nagbabalak na ang ng baryong iyong nasasakupan. Anong sabi mo? Isang aswang. Napakalakas naman ang loob ng aswang na yun. Sino ba siya sa akala niya? Hindi yata niya alam na tanging aswang lang na gabunan ang may karapatan na mamuno sa bawat lugar. Mga alagad kong aswang, mamayang gabi sa pagsilay ng liwanag ng buwan sa baryo Magubat, sa ngalan ng ating supremong si Gaspar, sisimulan na natin ang masaya at nakakapanabik na kapasan. Sa dilim ng gabi, isang anino'y naglalakbay. Taglay ang sumpa, itinakda na ng tadhana. Ang daigdig ay lugmok sa kasakiman at takot. Sa anino ng kasalanan, siya'y binabalot. Ngunit sa bawat hakbang, isang tanong ang bumabalik. Hanggang kailan magbabayad sa kasunduan ng gabi? Alay na buhay sa kamay ng kadiliman. Dugo at luha, kapalit ng kapangyarihan. Hanggang kailan magtitiis sa sinapit na kapalaran at magigising sa sumpang walang hanggan.